Sa Biblia, ang tunay na Diyos lamang ang dapat sambahin. Si Jesus ay tumanggap ng pagsamba, sa makatuwid si Jesus ay tunay na Diyos. Sa video na ito mga kaibigan ay atin pong pag-aaralan yung dalawang premises na ating binanggit at yung logical conclusion nito. Na kung sa Bible, ang dapat lamang sambahin ay ang tunay na Diyos at kung si Jesus ay tumanggap ng pagsamba, sa makatuwid masasabi natin na si Jesus ay tunay na Diyos. Yan ang ating aalamin at pag-aaralan dito po sa Usapang Biblia. Unahin po natin yung mga talata na nagpapatunay na ang dapat lamang sambahin ay walang iba kundi ang tunay na Diyos. Kasi kung titingnan po natin sa Bible, sa Old Testament at maging sa New Testament, hindi maaari na ang isang created being or creature lamang ng Ama o ng Diyos ay dapat sambahin sapagkat ito ay taliwa sa sinasabi sa atin ng kasulatan. Pansinin niyo po itong mga talata na ito na mariin na idinidiin sa atin na ang dapat lamang sambahin ay ang Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Exodus chapter 34 verse 14. Sabi sa King James, "For thou shalt worship no other God, for the Lord whose name is jealous God." Pansinin niyo po yung binabanggit sa atin sa Exodus na sabi diyan, huwag kang sasamba sa ibang Diyos sapagkat ang Diyos ay siloso o mapanibuguin. Isa pang talata sa aklat ng Isaiah. Isaiah 42 verse 8, "I am the Lord, that is my name. My glory will I not give to another, neither my praise to graven images." Pansinin niyo po sabi rito, ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa kanino man, pati yung pagpuri, yung pagsamba sa akin ay hindi ko ibibigay kanino man. Pansinin niyo po, sa talatang ito sa aklat ng Isaiah, mariin na binabanggit na ang papuri, ang pagsamba ay nararapat lamang sa tunay na Diyos. Ano pang mga talata ang ating mababasa patungkol dito? Sa Matthew chapter 4 verse 10, sabi rito ni Jesus, sumagot sa kanya si Jesus, "Lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Pansinin niyo po mga kaibigan, dito po sa episode na ito kay Jesus Christ, nung siya ay tinutokso ng kaaway ng Diablo at sabi sa kanya, "Sambahin mo ako at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian na ito." Pero ang sabi ni Jesus, sa Diyos ka lamang dapat sumamba. So sa makatuwid, maging sa bagong tipan, kahit ang ating Panginoong Jesucristo, mariin niyang sinasabi na ang dapat lamang sambahin ay walang iba kundi ang Diyos, ang Panginoon. Pansinin niyo po ito, meron ding isang episode sa buhay ng mga apostol, ito ay sila Pablo at si Silas. Nung sila ay napunta sa isang lugar, ay napagkamalan sila na sugo ng mga Diyos-Diyosan. Napagkamalan si Pablo na si Zeus, at yung kanya namang kasamahan, si Silas, kung ako nagkakamali, ay si Artemis, parang ganon. So, ang sabi rito, nung sila ay hinahatiran na ng pagkain, para i-offer sa kanila, sinaway ito nila Pablo, kasi yun ay isang act of worship. Ang sabi nila dito sa Aklat ng Gawa, chapter 14, verse 15, "Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao rin na gaya ninyo. Nagdadala kami ng magagandang balita sa inyo upang mula sa walang kabuluhang mga bagay na ito ay bumaling kayo sa Diyos na buhay, na siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng mga iyon." Pansinin niyo po sila Pablo, ang sabi nila ay, "Mga Ginoo, bakit niyo ginagawa yung bagay na ito? Bakit kayo nag-o-offer ng mga pagkain, ng mga handog para sa amin, para kami ay sambahin? Hindi ito dapat ninyong gawin sa amin." Kasi ang sabi nila dito, "Kami mga tao rin na gaya ninyo." Tao rin kami, sabi nila Pablo. Kaya naman, kahit ang mga apostol, hindi sila tumatanggap ng pagsamba. Alam niyo po, maging ang mga angel, hindi rin po ito dapat sambahin at hindi rin sila nagpapasamba. Pansinin niyo po ito sa Apocalypse chapter 22 verse 8 hanggang 9. Ito ang sabi, "Ako si Juan, ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at ng aking marinig at makita, nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin iyan.
ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. Pansinin niyo po itong statement na ito. Si Juan, nagpatira pa siya doon sa harapan ng isang anghel para sumamba. Pero ang sabi sa kanya ng anghel, huwag mo akong sambahin. Kasi ako ay kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na propeta, sa Diyos ka sumamba. So, maliwanag na yung ating first premise sa ating premises kanina na pinakita ay totoo na sa Bible, sa tunay na Diyos lamang dapat sumamba ang mga nilalang ng Diyos. So, check na tayo ron. Tama yung statement na yon. Pero ang tanong, yung second statement ba natin doon sa ating premises ay totoo na si Jesus ay tumanggap ng pagsamba. Kasi kung papansinin natin, ang angel nung sinamba, hindi siya tumanggap ng pagsamba kasi hindi naman siya Diyos. Nung sila Pablo ay sinamba, hindi rin sila tumanggap ng pagsamba kasi hindi naman sila Diyos. Ang tanong, si Jesus kaya tumanggap ng pagsamba? Tingnan po natin. Sa Mateo chapter 14, verse 33, sabi rito, sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Ang episode na ito rito mga kapatid, kung atin pong papansinin, ito po yung time na kung saan ang mga alagad ng ating Panginoong Yesus ay nauna nang sumakay ng bangka patungo sa kabilang ibayo, sa kabilang pangpang. Pero naabutan sila ng napakalakas na bagyo, kaya naman nung sila ay natakot na, si Jesus ay lumakad sa tubig para sila ay tulungan. Pero ginawa nila, si Peter, sabi niya, Panginoon, kung ikaw nga ay paparianin mo ako, hayaan mo ako makalakad din sa tubig. So, sa madaling kwento, nakalakad si Peter, pero nung siya ay bumaling ng tingin sa mga alon, siya po ay lumubog. At nung siya ay lumubog, niligtas siya ng Panginoong Yesus at silang dalawa ay sumakay sa bangka. At pagkasakay nila sa bangka, ang sabi ng kanyang mga alagad ay tunay na ikaw ang anak ng Diyos. At kanilang ginawa ay sinamba nila si Jesus. Ngayon, kung si Jesus ay hindi tunay na Diyos, dapat i-reject niya. Wag niyo akong sasambahin kasi kapwa niyo lang ako alipin. Ako'y gaya ninyo, normal na tao lang ako. Pero hindi niya ginawa yon. Sa makatuwid, makikita natin na si Jesus ay isang tunay na Diyos. Ano pa ang isang halimbawa na si Jesus ay tumanggap ng pagsamba? Actually po, sa Bible, napakaraming episode na si Jesus ay tumanggap ng pagsamba. Yung merong sakit, nakitongin, na lumuhod sa kanyang harapan. Yung isa naman, yung isang babae, at yung isa naman ay yung isang sundalo na yung kanyang anak ay meron din. Lahat yung lumuhod sa kanya, tanda ng kanilang pagsamba. Pero gusto kong makita natin na sa Matthew chapter 28 verse 17, ito naman yung ginawa ng mga alagad nung si Jesus ay nagpakita sa kanila. Sabi ganito, at nang siya ay kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Subalit ang ilan ay nag-aalinlangan. So yung iba sumamba kay Jesus, yung iba naman nag-aalinlangan kung siya ba talaga ay si Jesus. Pero dito makikita natin na si Jesus ay sinamba ng mga alagad. Ngayon, kung titingnan natin mga kaibigan, ang isang talata o ang isang aklat sa Bible, meron ditong part na side to side makikita natin na ang ama ay sinamba, pagkatapos ang anak naman ay sinamba rin. Tapos may makikita tayo na silang dalawa ay parehong sinamba. Palatandaan na sila ay pantay sa pagka-Diyos at equal sila na dapat silang sambahin. Pansinin niyo po ito. Sa Apocalypse chapter 4 verse 11, ito pong talata na ito ay tumutukoy sa Ama. At ang Ama sa talatang ito, sinamba. Basahin po natin. Karapat-dapat ka, O Panginoon, at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Ano po ang sabi ng talata? Karapat-dapat ang Panginoon, ang Diyos na tumanggap ng kaluwalhatian, ng karangalan, ng kapangyarihan sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Ito po ay act of worship. So, sa makatuwid, ang Ama, siguro wala naman siguro mag-a-argue sa atin, hindi dapat sambahin ang Ama. Wala naman siguro. Kaya dito makikita natin maliwanag na ang Ama sinamba. Paano naman si Jesus? Pansinin niyo po ito sa parehong. Ito po ang sabi sa Apocalypse chapter 5 verse 12. Na nagsasabi ng may malakas na tinig, ang kordero na pinaslang ay karapat dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan,
karangalan, kaluwalhatian, at kapurihan. Pansinin niyo po mga kaibigan, na dito sa talatang ito, yung kordero na pinaslang, ito ay walang iba kundi tumutukoy sa ating Panginoong Yesus, sapagkat siya ang kordero. Kung naalala niyo sa aklat ng Juan chapter 1 verse 29, ang sabi ni John the Baptist, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Si Jesus po yun. Ang sabi rito, ang kordero na pinaslang ay karapat dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian, at kapurihan. Sa makatuwid, ang Ama kanina sinamba, dito naman ang kordero na si Jesus sinamba rin. Ngayon, tignan niyo naman ito isang talata. Sa verse 13 ng parehong chapter, dalawa silang sinamba. Side to side. Pansinin niyo. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi, sa Kanya na nauupo sa trono at sa kordero ay ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Pansinin niyo po yung talata. Doon sa nauupo sa trono ang Ama, at doon sa kordero, sa kanila daw ang kapurihan. Ang worship ay para sa kanila. Karangalan, kaluwalhatian, kapangyarihan magpakailanman. Kaya naman dito po mga kaibigan, sa mga talatang ito, pinapakita natin na si Jesus ay tumanggap din ng pagsamba. At kung si Jesus ay tumanggap ng pagsamba, sa makatuwid, si Jesus ay isang tunay na Diyos. Kasi kung hindi siya tunay na Diyos, gaya ng anghel, i-reject niya ito. Gaya ng mga alagad, i-reject niya ito. Pero the fact na siya ay tumatanggap ng pagsamba, therefore, Jesus Christ is a true God. Amen? Kaya naman dito po talagang makikita natin na totoo yung atin pong premises na binabanggit. Sa Bible, ang Diyos lamang ang dapat sambahin. Si Jesus ay tumanggap ng pagsamba, sa makatuwid si Jesus ay isang tunay na Diyos. I hope mga kaibigan na nakatulong sa inyo ang ating pag-aaral na ito at marami sana tayong natutunan at nadagdagan ng ating kaalaman patungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Jesus. God bless po sa ating lahat.